Ako nga pala si Joseph. Lumaki ako sa isla ng Catanduanes at gusto ko lang magbahagi ng aking kwento kung bakit nga ba ako napunta dito sa bansang Canada. 2 taon nakalipas, Nobyembre 1, 2020, nangyari ang hindi inaasahang pagbayo ng isang tinaguriang pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Na halos ubusin nito ang buong istruktura at ang kabahayan sa aming isla. Grabe ang mga nangyari na tila ba ay sa panaginip mo lang ito makikita. Nakakapanlumo. Ako at ang mga tao na nakatira sa aming isla ay halos mawalan ng pag-asa dahil sa pangyayaring yon. Ngunit meron ngang kasabihan na sa bawat bagyong daraan, laging may pag-asa doon. At tila ganun nga ang sumunod na mga nangyari. Sa gitna ng unos ay may dumating ang Super 7 Canadian Team. At lahat na ngayon ay nagsimula ng dahil kay Tia Hermenia. Kasalukuyan siya noong nakatira sa Canada at iyon ang naging paraan para maipabalita sa mga tao doon ang nangyari sa aming isla. Nagaya nga ng nasabi ko nung una ay halos ubusin ng bagyo ang buong kabahayan sa aming isla. At dahil doon ay nagkaroon ng proyektong pabahay sa aming barangay. Kabilang na ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa bawat estudyante. At isa ako sa maswerteng nabigyan ng pagkakataon. Hindi madali ang naging buhay ko noon. Sa murang edad ay natuto na akong gumawa ng sariling galaw. Na kung kilala mo ako ay alam mo talaga ang mga diskarte ko noon. Nag-buy-in sila ko ng motor. Nagbebenta ako ng manok para may pangbaon habang nag-aaral ng kolehiyo. Kung ano-anong pagkakakitaan ang pinasok ko noon at lahat ng iyon ay gumana dahil sa tulong at suporta ng isa sa pinakamahalaga sa buhay ko na si Tia Minda. But Tia Minda reminded me to keep going. Every struggle made me stronger. Sa lahat ng sakripisyong yon ay sa wakas ay nagbunga rin ang lahat. Pagkatapos kong graduate ay may natanggap akong isang mensahe na bibigyan daw ako ng pagkakataong magtrabaho sa bansang Canada. Dahil sa hirap ng buhay noon at kawalan ng pagkakataon ay wala na akong sinayang na oras at tinanggap ko ang trabaho na ibinibigay nila. I knew I could not waste it. Tatlong buwan na lang kami dito sa Canada at matatapos na ang kontrata. At isa sa malinaw na dahilan kaya ako ginawa ang video to para meron akong babalikan. At gusto ko lang din mag-inspira ng mga tao na kahit anong hirap man ng buhay ay palagi mo sanang piliing ang magpatuloy.